Meron ka ba diyan? English po yung nandito eh. Yung Spanish, ang kailangan natin. Yung Los Fundadores de este Sociedad, yun ang kailangan natin. Spanish. Translated sa English kung di makita yung Spanish. Hira computer nyo. Opo, sige, yung translation na lang. Kung hindi natin mahanap agad yung Spanish, yung English translation natin. That the founders. Doon tayo sa... Ayan, ito. Ito po ay... yan, registration yan, SEC registration yan ng Iglesia ni Manalo. Dito sa bandang huli, that the founders of this association are Felix Manalo, residing in Taguig, Rizal, Philippine Islands, Pedro Inocencio, Atanasio Morte, Felicissimo Ardeleon, Pedrico Inocencio, Gorgonia Santa Maria, Maximiano Decenito, Juana de la Cruz, Emilio Ardeleon, Barbara Cordero, Engracia Ramos, residing in Punta Santa Ana, Manila, PI, Remigio G. Guevara, residing in Bacood, Santa Mesa, Manila, PI, Serapio Dionisio. Yan maliwanag eh. Maliwanag yan, Sister Luz eh. Inaamin nila eh. Ang pundador, the founders of this association are Felix Manalo, Pedro Inocencio, Atanasio Morte, Felicissimo Ardeleon. So ang nagtayo niyan, sabi ng kanilang rehistro, si Manalo at yung kanyang mga kasama. Hindi yan yung kay Kristo. Hindi yan yung unang siglo. Kasi ang nagtayo ng unang siglong iglesia, ang Diyos, kinasangkapan si Kristo. Pero yung kay Manalo, siya nagtayo eh. Katunayan, siya nga ang nasusunod eh. Siya ang nagtuturo. Ang turo niya, laban kay Kristo, sinusunod pa rin ng mga miyembro kahit laban na kay Kristo. Kagaya nung sinasabi ng kanilang mga libro na wala naman sa kay Kristong aral, sinusunod pa rin ng mga miyembro. Napakalawak lang pagka ipapaliwanag ko lahat. Halimbawa, yung paniniwala ninyo sa iglesia ni Manalo na ang Panginoong Hesukristo'y tao lang at kahit kapirasong pagka-Diyos wala. Napakamali nun. Anak ng Diyos kasi yun eh. Galing sa sinapupunan ng Diyos, paano naging taon-tao lang yun? Ang Kristo nagkatawang tao, hindi talaga tao. Basahin natin ang 1:14 ng Juan. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin. At nakita... Di nagkatawang tao, hindi siya tao. Nagkatawang tao nga eh. Nagkatawang tao ang verbo, sabi sa Biblia. Bakit siya nagkatawang tao? Hindi kasi siya tao. Ano ba siya dati? Basahin natin ang Filipos 2. Filipos 2:5. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Ayun, kung tao yan, makikitulad pa ba sa tao? Hindi nga siya tao eh. Nasaan yung Diyos siya? Pero hindi niya inaring nararapat panangnan yung pagkapantay niya sa Diyos. Bagkus nagpakababa siya, hinubad niya ito. Nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. Hindi tao talaga yan. Tamo, yung aral sa inyo, si Kristo talagang tao eh. Sa Biblia, hindi, nagkatawang tao lang siya. Kaya, ang paniwala ko kapatid, mas maliligtas ka kung nasa iglesia ka ng Diyos kaysa sa nandiyan ka. Yun ang sagot ko sa tanong mo. Yan. Salamat po. Thank you so much po. Salamat po.
At sana balik ko kayo at kung pwede, anyayahan namin kayo makinig po sa ating doktrina na gagawin sa March 7. Once again, naanyayahan po namin kayo dyan sa March 7. At lipat na tayo ng Quezon City. Kapatid na Bong Budenya, kapatid na Bobby de los Santos. Quezon City kami. Opo, kapatid na Daniel. Salamat po sa Diyos. Ito po ang unang magtatanong po sa atin, si kapatid na Richelle Carion, isang Katoliko. Sige po, kapatid na Richelle. Magandang gabi po, Brother Ed at Brother Daniel. Ang katanungan ko po ay ganito. Ano po ang kahinatnan ng mga tao na ayaw makinig sa salita ng Diyos? At yung pangalawa ko pong katanungan ay, paano po yung mga hanap buhay na naggugupit po? Kasi po nakalagay po sa Biblia na yung mahabang buhok na babae ay kapuri-puri sa Diyos. Paano po yung mga naggugupit, patuloy po naggupit ng mga buhok ng babae? Kasalanan po ba yun? Unang tanong niya, kapatid na Daniel. Ang una niya pong tinatanong, ano daw po ang kahihinatnan ng mga tao na ayaw na makinig sa salita ng Diyos. Tapos yung isa po ay may kinalaman po doon sa mga nagugupit daw po ng buhok kasi ay beautician daw po yung hanap buhay ng kanyang nanay at nagugupit ng buhok, pati ng mga babae. Nabasa niya daw po sa Biblia na dapat mahaba ang buhok ng mga babae. Magkakasala daw po ba siya kung nagugupit siya ng buhok ng babae? Yun po ang kanyang dalawang katanungan, kapatid na Eddie. Tabayanan lang po natin at nagko-connect lang po tayo doon sa linya nila, kapatid na Eli. Saan yung pakiredial na lang natin na nakat yung ating linya kina kapatid na Eli tungkol dito sa tinatanong nitong ating kapatid. Ma-establish natin yung ating line. Once again, muli pong nag-aanyaya kami sa inyo doon sa mga panauhin natin ngayon para sa darating na mass indoctrination. Kung kayo po ay interesado na makapakinig ng aming pananampalatayang pinagsasama-samahan sa loob ng Iglesia ng Diyos, ay maaari po kayong dumalo sa ating mass indoctrination sa March 7. Yan po ay loloobin ng Diyos sa darating na Lunes para po mas maintindihan ninyo yung aming pananampalataya sa loob ng aming pagsasama-sama. At yan po ay isasagawa sa iba't ibang mga coordinating centers sa inyong mga lugar. Meron po tayong mga addresses dyan sa inyong mga areas kung saan kayo ngayon dumadalo at maaari din po kayo magtanong sa mga linya po ng ating telepono para po makapunta kayo doon sa ating sinasagawang mass indoctrination. Wala pa ba tayo sa linya natin sa kapatid na Eddie? At nagkaroon lang po ng problema tayo dito sa ating linya. Kumukonekta tayo ngayon sa kanila pong lugar. Nasa malayong lugar po kasi sila, kapatid na Eli. Kaya siguro change natin. Opo, go ahead po, kapatid na Eddie. Narinig na po Hello. Opo, narinig na po namin kayo. Go ahead po, kapatid na Eddie. Yung unang tanong mo, kapatid, ano ang kahihinatnan ng mga taong ayaw makinig sa salita ng Diyos? Basahin natin yung 8:47 ng Juan. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Yung mga ayaw makinig, hindi sa Diyos yun. Kanino mapupunta yun? Sa 44. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una,
at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya isang